Epektibo na nitong Martes ng umaga ang unang bugso ng dagdag presyo sa produktong petrolyo na higit 2 piso kada litro bunsod ng tensyon sa Middle East. Kaya ilang motorista umaangal na, lalo na ang mga namamasada dahil kailangang dagdagan ng biyahe para makabawi sa dagdag gastusin. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Hahabaan namin instead na 12 hours lang. Minsan kailangan namin mag 14 hours to 16 hours. Yan ang solusyon ng Transport Network Vehicle o TNVS driver na si Jefferson matapos umarangkada ang unang bugso ng dagdag presyo sa produktong petrolyo Martes na umaga. Katumbas yan ng 2 pesos and 60 centavos na dagdag presyo sa bawat litro ng diesel, 2 pesos and 40 centavos sa kerosene, habang 1 peso and 75 centavos naman sa bawat litro ng gasolina. Pag tumaas ang gas, ang fare hindi tumataas. Same lang. So malaking impact sa amin kahit cents yung tumaas. Sa Huwebes, June 26, ang ikalawang bugso ng dagdag presyo at may hahabol pang ibang oil company sa Biyernes, June 27. So matotal, umaabot ng higit 5 pesos kada litro ang dagdag presyo ngayong linggo bunsod ng gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kanilang pinag-usapan ang mga oil companies na gawing staggered o utay-utay ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo para hindi naman mabigatan sa gastusin ang mga motorista. Pero hindi patiyak kung ganito rin ang setup sa susunod na linggo oras na magtaas muli ang presyo ng produktong petrolyo. Ang nursing student na si Chutomo, araw-araw na ginagamit ang kanyang sasakyan sa pagpasok sa universidad. Para makatipid ng kaunti sa gastos sa gasolina, ginagamit niya ang price lock-up ng isang oil company. Makakabili ng gasolina sa murang presyo at ireserba ito bilang credits na maaaring i-avail sa ibang araw. I was able to save up a lot, especially now. Maraming news na aangat ulit yung presyo. I've already bought a good amount of liters of gas for preparing myself for the next few weeks, especially now a lot of uncertainty, a lot of news about the price hikes. Pero batay sa monitoring ng DOE, bahagyang kumalma Martes ng umaga ang presyo na langis sa world market. Bumaba siya bigla. As of yesterday, it was on the high 70s. Ngayon po, nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ng President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Gayunman, tiniyak ng ahensya na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para maibisan ang pasanin ng mga motorista at iba pang apektadong sektor. Sa hanay naman ng transportation sector, sinabi ng Department of Transportation o DOTR na kasado na ang pagbibigay ng fuel subsidy. Kabilang sa makikinabang ay mga public utility vehicles o PUVs, consolidated man o hindi. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.